Ayon sa bagong rankings ng Super Bantamweight o Junior Featherweight Division 122 pounds, number 1 na po ngayon si Carla Mes Martin, number 2 si Sam Goodman, number 6 si Jerwin Ancajas at number 7 si Janrel Casimero. Magandang balita ito mga tol dahil ibig sabihin po niyan magiging mandatory challenger na po si Carla Mes Martin laban kay The Monster na Oya Inoue. Marami kasi ang nakapila kay The Monster Inoue. Lalabanan pa niya si Alan Picasso na challenger sa WBC. Dadayo si Inoue sa Las Vegas at kung manalo kay Picasso, babalik ito sa Japan. So antayin natin kung sino ang posibleng kalaban ni Inoue sa Japan. Posible mga tol na isa sa mga challenger niya. Pwede rin si Murodjon Akhmadaliev. Binabalak din ni Haring Turki na ipalaban si Inoue sa Riyadh, Saudi Arabia. So sino kaya ang maging kalaban ni Inoue sa Arabia? Marami ang nakapila kay Inoue mga tol. Kaya abangan natin kung makasama si Carla Mes Martin na mapalaban kay Inoue. Kung sa experience mga tol, syempre lamang na lamang dyan si Inoue. Napakaswerte ni Carla Mes Martin dito kung mapalaban kay Inoue. Kailangan lang ni Martin ngayon habang lumalaban pa si Inoue sa ibang challenger. Kailangan din ni Martin mapalaban at manalo sa bawat laban niya. Kasi kung matalo dyan si Martin mga tol, siguradong babagsak sa ranking. Dapat mapanatili ni Wonderboy ang kanyang rankings ngayon dahil nandun na siya sa tuktok. Ngayong 2025, full pack ang schedule ni The Monster Inoue. Kaya sa 2026, baka may pag-asa si Carla Mes Martin na mapalaban. Pwede rin antayin ni Carla Mes Martin na magbakante ng titulo si The Monster Inoue para maglaban itong si Wonderboy at Sam Goodman para sa bakanteng titulo. Pero mas maganda kung mapalaban si Wonderboy kay Inoue mga tol. Hindi na kasi importante kung manalo pa siya kay Inoue. Ang habol niya doon yung malaking bayad at experience laban sa isang pound for pound. Napakalaking tulong yan sa karera ni Wonderboy. Sa iba pang balita, bakbakan ni Lamont Roach versus Tank Davis. Sinabi ni Tank Davis kanina sa interview, gusto daw niya maging aktibo ngayong 2025 at sana mapalaban daw siya ng 3 beses ngayong 2025. Sa ngayon nakafocus daw siya kay Lamont Roach dahil hindi niya ito minamaliit. Kailangan daw kasi manalo dito si Tank Davis. Sinabi naman ni Lamont Roach na super featherweight champion, hindi siya sasampa sa ring para lang magpatalo kay Tank Davis. Bibigyan daw niya ito ng magandang laban at subukan niyang i-upset si Tank Davis. Sa huling 4 na laban ni Tank Davis kontra Rolando Romero, Hector Luis Garcia, Ryan Garcia at Frank Martin, lahat po yan undefeated. Lahat pa naman ng huling laban ni Davis natapos sa TKO. Posible kaya na isasama niya sa listahan si Lamont Roach, tatapusin din sa knockout. Yan ang abangan natin at pwede rin tayaan. Sa iba pang balita, Chris Eubank Jr. matapos sampalin ng itlog ang mukha ni Conor Benn. Naharap ngayon sa isang punishment si Chris Eubank Jr. Sabi nga sa report, Chris Eubank Jr. facing punishment after Conor Benn egg slap. So dahil sa ginawa ni Chris Eubank Jr., ay bibigyan siya ngayon ng parusa para hindi na ito gayahin ng ibang boksingero. Sa ibang banda, Ryan Garcia sinabing left hook ang tatapos kay Rolando Romero. Ayon nga sa post ng Canelo team, left hook and done. Kasama ni Ryan si Eddie Reynoso. Okay mga tol, abang na lang po tayo ng next update.